kailangan po ng giving. Hallelujah, Jesus. Ano po? Bakit nga po ba kailangan ng pagbibigay? Eh, pastor, bakit kailangan pa ng pagbibigay sa church? So, ganun din po ang sabi ng Bible, ang kay Caesar ay kay Caesar at ang sa Panginoon ay sa Panginoon. So, kumbaga, ang tithes and offering or ang seeding, ito po ay nagsisilbi nating tax sa Panginoon. Ano po? Kumbaga, sa atin sa physical realm, kapag nagtrabaho ka, nagbibigay tayo ng tax. Ano po? Na-experience ko yan kasi I was once worker. Ano po? Ako po ay nagtatrabaho din. I was an assistant supervisor or ship leader at Dunkin Donuts. Ano po? Hallelujah. In Makati and Pasay branch. Praise the Lord. So isa sa mga branch nila doon ay naging assistant supervisor or assistant ship leader po ako. So every time na kami po ay sumasahod, ay may tinatawag po kaming tax. Ano po? At ganun din po bawat isa sa atin, sa mga nanay, everyone na bumibili po bumili lang kayo ng itlog, bumili kayo ng noodles, na masahe kayo, may tinatawag po yan na tax. Ano po? Like for example sa jeep, ang standard na pamasahe ng jeep ngayon, that is 13 pesos. Pero alam niyo po ba na ang standard fare lamang talaga is 11. Eh, para saan po yung dos? Diba? Yung piso, ito po ay para sa gas allowance. Ano po? At yung another 1 peso is para po yun doon sa kanilang co-op. Ano po? Yun po ang kanilang pinaka, ano bang tawag doon? Taripa or yung tarif na tinatawag. Ano po? So now you understand, people of God. Ano po? Sila rin po ay nagtatarip. Ano po? Sa LTFRB. Sila po ay nagbabayad din ng kanila po mga prangkisa. Ano po? Kaya minsan ay sinasabi natin, 10 piso lang naman yung pamasahe. No. Ano po, lagi po yung may tarif. Ano po? So ganun din po, kung ang presyo po ng gasolina ay 19, ano po yan ay papatungan or ipapatong sa ating yung tinatawag na tarif, ano po, or yung taripa. So ganun din po sa paglilingkod natin sa Panginoon, importante po na kung sa physical, kapag tayo ay sumasahod, nagbibigay tayo ng tax natin sa ating government, ito ay to honor our government. Ano po? So ganun din sa pagbibigay po natin ng ating ikapu at handog sa ating pong mga churches, ito po ay pag-acknowledge ng pagpapala ng Panginoon. Kumbaga ito'y tax natin, spiritual tax natin sa Panginoon. Eh, Pastor Carl, saan po ba namang ginagamit yan? Ano po? Ang WTJR po, to be clear para sa bawat isa, ang WTJR po, ang amin pong sinusunod ay seeding. Ano po? So hindi po namin sinusunod yung tithes and offering ng Old Testament kasi wala naman na tayo sa Old Testament. Tayo po ay nasa New Testament era na. Ano po? So sila Jesus, ano po, sinabi nga po dun sa Bible na cheerfully giving. Ano po? So kung tayo po ay magbigay ng ikapo or ng 10% at ito po ay maluwag sa inyong puso, so be it. Kung hindi naman, kung ano po ang ating kakayanan na bukal sa ating pong puso, yun po yun. Ano, maliit, malaki, yan po ay may malaking impact sa kingdom ng Panginoon. As long as na tayo po ay nagiging tapat sa kung ano po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po? Hallelujah, Jesus. At kung tatanungin natin, saan po yan napupunta, Pastor Carl? Eh, kasi maraming mga churches, sa mga pastor lang naman yan napupunta. Mali po kayo. Ano po, ang mga seeds na yan ay napupunta para po sa kingdom building. Ano po? Hallelujah, Jesus. Para po yan sa kingdom building. Kaya po may mga churches, ano po, na kailangan po ng pambayad ng kuryente. Alam naman si pastor ang magbayad ng kuryente ng church. Ano po? So, syempre, kaya tayo ay nagsisid na even po mga pastor, ay dapat po tayo ay nagsisid. Ano po? So, kaming mga pastor, kapag kami may natatanggap, ano po, halimbawa, ako ay nag-child dedication, meron ako natanggap na love gift, o kaya naman ay support na na-receive, automatic, kailangan ay nagbibigay po ako ng aking seeds or ng aking ikapo. Ano po? Nagigets po ninyo? So, hindi po exempted ang mga pastor. Kahit po yung mga pastor na sila po ay may tinatawag na honorarium. Ano po? Hallelujah, Jesus. Eh, bakit may mga honorarium? Katulad po ng mga barangay chairman, ng mga konsehal, meron po silang honorarium sa kanila pong public service. So, ganun din po ang mga pastor. Kami po ay mga public servant ng ating pong Panginoon. Ano po, kaya yung ibang mga pastor ay may tinatawag silang honorarium. So, wala talaga silang sahod, pero binibigyan sila ng honorarium o yung tinatawag na allowance. Ano, hindi naman po yung ganong kalaki.
Hindi po nung kaya magpayaman ng isang pastor. Tandaan niyo ho yan. Ano po, yun po ay naka-allocate lamang, depende sa kung ano po yung budget na meron po ang existing or current financial stability ng isa pong church. Ano po, hindi po yun nakadepende sa, uy, ang dami ng member, ang laki na siguro ng kinikita ni Pastor Paldo. Mali ho kayo. Ano po, dahil yan po ay nahahati-hati. Nagigets po natin? Ano po, para gusto ko lamang pong matanggal yung mga ganong klase ng mindset natin na kaya hindi ka nagbibigay sa church kasi papaldusan lang si pastor o kaya papaldu lang si father o kaya papaldu lang yung minister namin or si bishop. Diyos mio. Ano po, gusto ko lamang pong i-break yung ganyang klase ng mindset. Ano po, yung ganyang klase ng mindset ay yan yung mindset na hirap ang pagpapala. Ano po kasi takot na takot tayo na mag-give. Takot na takot tayo maglabas. Ano po, kailangan ay, 'di ba? Takot na takot tayo makurakot. Kailangan ay may transparency report, 'di ba? Hallelujah Jesus. Ngayon pinag-usapan namin kanina ng mga pastor, 'di ba? Baka mamaya ay meron din ditong impeachment trial. Ano po, dahil may kailangan ng transparency report. Ano po, hallelujah Jesus. Ano po, so actually yan po hinahati sa lahat ng mga Jews ng ating church. Halimbawa po, ang church po ninyo ay may wifi, ano po, na ginagamit ninyo para sa live, para sa online, and so on, yan po ay binabawas doon ng inyo pong church. Okay? Kung kayo po ay may tubig, may connection ng tubig ang church ninyo, nagbabayad doon yan sa Maynila, wala na ho libre dito sa Maynila, unless ho kayo ay nasa bulbunduking lugar na meron ho kayo mga bukal o kaya naman ay balon. Ano po? Hallelujah. Number 3, kuryente. Ano po? That is the first na kailangan ng isang church or ng isang ministry kasi paano gagana si amplifier, si mixer, si gitara, si drums and everything kung wala pong kuryente. Ano po? And that is the higher consumption of a mission or a ministry. Ano po yung kuryente? May mga church pa na naka-airconis pa. Hallelujah Jesus. Ano po? So ibig sabihin yung consumption nila ng kuryente ay medyo paldo na yung Meralco. Ano? Hallelujah. Yung Meralco ang pumaldo, hindi yung mga pastor. Okay? Hallelujah. Halimbawa naman po, meron pong service ang mga church. Ano po, halimbawa may taga-sundo sa bawat barangay, halimbawa may sumusundo ng Kupang, Sukat, Buli, Alabang, Putatan, and somebody else or somewhere else. Ano po, yan po ay ginagasolinahan yung sasakyan. Hindi naman aandar yan nang wala hong gasolina. Tama ho ba? Pwede ho bang tubig na lang ng Maynilad ang ilagay natin or sahod ulan? Diba? Hindi ho po pwede yun. Ano po? Kailangan ng gas. At yung gas, hindi po yun nahihingi sa Petron o kaya sa Shell o kaya sa Uno Fuel. Ano po? Yun po ay binabayaran. Ganyan po lamang naman kagastos ang magmisyon. Hallelujah Jesus. Diba? Para magawa natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Ngayon, doon sa mga sinabi ko po sa inyo, ano pa kaya ang matitira sa pastor? Ano pa kaya ang magiging honorarium ng isang pastor? Ay kung ang isang church ay kumikita lamang po ng 10,000 sa isang buwan, tingin nyo po, baka wala pang 500 ang matira para sa honorarium ng pastor. Eh may mga ano pa yan, may mga leaders pa yan na may allowance. Halimbawa 50, naalala ko yung church ng aking mother, ano po, since sila po ay mga leader, ano po, or yung aking kapatid na nagtatamborin dancer, kada buwan may nare-receive silang 150 pesos. Hallelujah, Jesus. Ay, paano kung may gayon pa? Diba? Ay, dinabawasan pa yung 500 natitira na para sana yung honorarium na ni pastor ay ibibigay pa. Ano po, at yung 500 na yon, magkano na lamang ang matitira doon? 450 na lamang kasi kailangan niya na sumunod sa protocol ng Panginoon, which is ang bawat honorarium ay kailangang magbigay siya ng ikapo at kanyang handog sa kanyang natanggap na mga sahod or natanggap na suporta or natanggap na honoraryo. Nagigets po natin mga kapatid, are you learning tonight? Ay mukhang wala nang nagre-react. Ano po, natamaan na ho ba tayo? Hala, magbibigay na nga ako sa church. Thank you, Lord. Ano po, hallelujah. Diba? Baka mamaya ay masabihan naman tayo ng mga prosperity. Nako, Diyos mio, ginagawa nyo kaming feng shui master. Ano, hallelujah, na kailangan magbigay ka ng mga 5,000 para mas magpinagpala ka. Hindi yun uso o hindi yun ganon. Ano po, hallelujah Jesus.
Di ba? Don't me, people of God. Hallelujah. Ano po? So let us read the verse or the Bible verse in Philippians chapter 4, verse 14 to 19. Sabi dito, yet it was good of you to share in my trouble. Ano po? So ibig sabihin, ang pagbibigay po pala ay pakikiisa. Ano po? Tayo po ay nakikiisa. So ibig sabihin, kung ang church ay nagbabayad ng kuryente at hindi naka-jumper, di tayo po ay nakikiisa doon sa kingdom needs or sa kingdom troubles or sa kingdom burdens. Ang sabi dito, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Alam niyo po ba, na every time na tayo nagbibigay, tayo rin po ay tumatanggap. Akala po natin minsan, tayo po ay bigay lang ng bigay. Ano ba yan? Bigay ako ng bigay sa church, nagbigay ako ng 500 noong nakaraan, 1,000 noong nakaraan, and ganito noong nakaraan. Bakit? Wala naman ako natanggap. Ano po? So it is something that the Lord has given on you. Ano po? Kaya ang nilagay niya dyan, giving and receiving. Ano po? Normal na tayo tumatanggap ng pagpapala mula sa langit, ay marapat lamang na tayo ay magbalik. Ano po? Hallelujah, Jesus. Kaya tapikin niyo po ang inyong mga sarili. Hindi ko po mapapatapik sa inyo ang katabi kasi tayo ay nasa online. So tapikin mo na lang ang iyong sarili, kamo gising. Kaya pala hindi ka nakakatanggap kasi hindi ka nagbibigay. Ayan. Diba, nagawa na po ba natin? Ayan. So naway nagising ka rin. Hallelujah. Ang sabi dito, except you only. So ipinaliwanag po dito ni Pablo, ano po, na itong mga taga-Pilipos or taga-Philippians ay siya lamang yung tumulong. So hindi pala siya tinulungan ng Corinthians, hindi siya tinulungan ng Galatians, hindi siya tinulungan ng ibang mga churches. Only Philippians is generous when it comes to the works of Paul. Ano po, so ibig sabihin noong time na si Paul ay isinent out papuntang Macedonia, talagang sila po ay nagpadala pa. Ano po? So ibig sabihin wala po ito dun sa malayo o malapit. Ano po, ando dun ito sa kung ano yung ating puso, ano po, or kung ano yung heart natin when we give. Sabi dito, for even when I was in Thessalonica, di ba, pumunta na siya ng Thessalonian. Ang layo na. Di ba? Pero yung mga taga-Philippians ay naghahatid pa rin or nagpapahatid pa rin ng tulong. Imagine nyo po mga kapatid. Di ba tayo ngayon may GCash na, may online banking, may Palawan, may MoneyGram, ang dami nating kakayanan. Kahit nasaan po tayong lupalop ng daigdig, kahit nasa desyerto ka pa ng Saudi Arabia, ay meron ka pong makikita na magsisend. Ano po? Pero, imagine that people of God, from Pilipos, from Philippians, tinatawid pa nila yon to Thessalonica. Imagine, 'di ba? At napag-utusan pa doon sino napag-utusan? Nakalagay po diyan. Hallelujah. Ano po, nasaan yung pangalan niya? Hallelujah. You sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. Hallelujah. Ayan, si Epaphroditus. Ayan, so inutusan daw po ng mga taga-Pilipos si Epaphroditus. Ano po, na siya po ang magdala ng gifts. So ibig sabihin, nagtarabel pa po ito ng milya-milya, araw, or maaring buwan pa bago makarating ng Thessalonica para lang ipadala yung tulong na kakailanganin ni Paul doon sa kanyang paglalakbay para sa misyon. Imagine nyo kung gaano kagrabe yung mga tao before. Hallelujah, Jesus. Eh ngayon, in just one click, pwede na tayo makapag-give. Pero, tinatamad pa tayo. Diba? Parang ang hirap-hirap sa atin, parang ang hirap-hirap sa atin to give something. Ano po? Diba? Minsan, ang katwiran pa natin ay bakit hindi sila magpagod? Diba po? Ay kami naman po ay nagpapagod din. Naalala ko tuloy yung post ni Pastor Ruter. Ano po? Hallelujah. Ayan, sa mga taga Cavite po dito, if you are near in Cavite, Bacoor, meron po siyang, nakalimutan ko pa na yung address. Nako, sorry guys, pero i-search nyo na lamang T-Brew. Ano po? T-Brew. Yun po yung kanilang cafe. Ano po? So, nag-offer sila doon ng mga coffee, milk teas, and mga tapsi-tapsi ata. Hallelujah. So, yeah, that is a business of Pastor Ruter. Ano? Hallelujah, Jesus. Nag-promote na yun. No? Hallelujah. So, baka tayo maano dito.
Bakit ma-demonize dito? Hallelujah. So, ayun na nga. So, sinabi po doon na nagta-travel pa po, itong si Epaphroditus, from Philippians, papunta ng Thessalonica, para lang ihatid yung aid or tulong, sa pangangailangan ni Pablo. Sabi dito, not that I desire your gifts. Hindi naman po hinahangad nila yung mga regalo natin. But, what they desire, kung bakit nila yung tinatanggap, is that more be credit to your account. Yung ilaalaman ng Panginoon dun sa account mo in heaven. At alam nyo, every time na tayo po ay nagbibigay with all our heart, with all our mind, and with all our understanding, alam nyo po ba na tayo po ay tumatanggap din dun sa account natin in heaven? At sinabi sa atin ng Panginoon na mas magandang mag-impok tayo doon sa langit kumpara dito sa lupa na kinakain ng tanga at kalawang. Okay? Are you with me, people of God? That's why, sa mundong ito, let us practice to be generous. Hallelujah. Hindi ko naman sinabing ibigay nyo po yung lahat. What I mean is, be generous. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo may kakayanan, ayun ang ibigay natin. Kung ano yung kaya natin. Kung kaya mo na magbigay ng 10 milyon, ay pwede rin naman. Hallelujah, ibigay mo na. Huwag ka na mag-alinlangan ka. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Kaya kung mapapansin natin, minsan, na-judge pa natin yung mga tao na nag-give sa mga ministry. Uy, nagbigay siya ng lupa. Diba? Ang syunga-syunga naman nito. Nagbigay ng lupa. Diba? Hallelujah. But we don't understand. Diba? Kung gaano kalaki yung na-credit sa account ng mga taong yun. Na with all their hearts, ibinigay nila lang yung kanilang lupa. Diba? Katulad nga po ng itinetestify ko sa inyo yung elder namin noon sa JIL. Sila po ang pasimuno ng church na yun eh. Tapos nanalangin sila na magkaroon ng pastor. Tapos dinalan sila ng pastor. 2 hours ang layo simula sa kanila. At hindi lang po yun. Hindi lang sila nagpasimuno ng church doon. Sila po ay nagbigay ng lote o ng lupa para po doon sa church doon sa amin. Para pagtayuan ng main church nila o yung pinaka-hall. And afterwards, may isa po doong kapatiran na I think parang, hindi ko alam kung may cancer ata yun, na nung namatay siya, yung parte ng lupa niya, ibinigay niya sa church. At ibinili niya yun sa kanyang nanay. Ang sabi doon, ma, kapag siya daw ay nawala, yung kanyang lupang kaparte ay huwag ibibigay sa kanyang mga kapatid, yun ay naka-reserve para daw po yun kay Lord. Kaya, kapag dumaan kayo doon sa may papunta sa amin, may nakalagay doon na memorabilia. Kung sino po yung nag-donate ng lupa na yun para sa Panginoon. Di ba po? Sabi ko, Lord, gaano kaya kalaki yung lupa niya dyan sa heaven? Ay kasi kilala ko din yung mga tao na yun. Grabe din po yun. Naalala ko yung tinetestify ni Pastor Paul, yung aming pastor doon dati, na senior pastor, pero siya ay nalipat na, so si Pastor Fred na yun nandun. Sabi ng Pastor Paul sa akin, nung kami ay nagkaroon kami ng pagkukwentuhan, sabi niya sa akin, alam mo Ika, yung pamilyang yan, napakagrabe Ika, generous ng mga yan. Alam mo Ika, ang layo-layo Ika ng Ming, di ba? Kailangan mo pang bumiyahe ng almost 1.5 hours para mapuntahan yung church kasi wala pang noong church sa Dulangan, nasa Bako pa, so mismo municipality pa. Ang layo-layo. Alam niyo raw po, dahil hindi nakakapunta yung nanay niya, or nanay nung nag-donate ng lupa, dahil hindi siya nakakapunta doon, alam niyo po ba, na iniipon niya yung kanyang tithes and offering for the whole year. Naka-notes pa daw yon. Minsan daw ay labo na eh. Di ba nakalagay na January, February, March, April, May, June, July, August, September hanggang December. Ay minsan naman daw po ang dala ay nasa 100,000 mahigit. Pero kung titingnan niyo po ang kanilang bubong ng bahay, ay tumutulo. Pero tapat sila sa Panginoon. Ang dingding ay nalalagas na. Pero grabe po sila katapat sa Panginoon. At alam niyo po, praise the Lord today. Grabe po ang balik sa kanila ng Panginoon. Diba? Na nandito pa man sila sa lupa, ay nai-enjoy na po nila yung pagpapala ng Panginoon. Yung isang anak niya ay nabigyan ng opportunity na makapunta sa Japan. Yung ibang mga kapatid ay nagsiserve sa church. Yung isa ay, I think, malapit na magpastor. Hallelujah. At minsan na rin po yun na nag-join dito. Hallelujah. Si Kuya Carlo. Alam ko ay siya ay tinitraining na nila para magpastor doon sa Puerto Galera. Thank you, Jesus. And imagine that, people of God. Pero yung nanay nila, kung makikita mo, ay parang wala nang hindi na nakakabili ng bagong damit and so on. Pero imagine nyo po,
siya po ay faithful na ibinibigay niya yung kanya pong seed sa Panginoon. Di ba? Imagine gaano kalayo, itatravel lang. Ibibigay lang daw yun. Ano po, magtatravel lang siya doon, magpapahatid doon sa pupugak-pugak na motor para lang ihatid yung pera. Ano po, at yun daw ay nakabalot pa minsan, as in balot na balot pa daw sa papel, minsan nga may dahon pa. Ano po, dahon pa ng saging para hindi halata. Imagine niyo po, ganun kalaki. Ay talaga naman daw ang kanilang treasurer daw ay napapatingin na, ano? Totoo ba to? Di ba? Baka mamaya, gino-joke mo lang ako, ha? Di ba? Sabi, yan o, ipahis ko, ayan o, ang nakasulat. Ito ho ang aking naging income, yan o ay pati computation ay dala eh. Di ba? Doon nyo po makikita kung gaano ka-faithful. Ano po kaya ibig sabihin, ano po na gaano na kaya yung credit ng Panginoon doon sa kanila. Eh sabi po ng Panginoon na ang sino man pong nagbibigay, ay siya pa po ang may pagkakautang sa inyo. Ano po, kaya kung tayo man ay magbibigay, ano po, hallelujah, lagi po nating iset sa ating mga isipan na ang Panginoon pa po ang may pagkakautang sa atin. Mamaya mas maintindihan natin kung ano po ba ang blessing ng pagbibigay na ito. Ano po, upang ang bawat isa sa atin ay hindi ko po kayo mina-mindset. Ito po ay mismong salita ng Panginoon na nagsasabi sa atin at nagbibigay sa atin ng idea how to be generous ano po in the kingdom. Kasi I experienced this in my life as well. Na dumating ako sa moment na minimum ang sahod, dumating ako sa time na alam yan ng mga katim ko sa WTJR, hamangan mas nakakilala sa akin. Ano po, naranasan namin na magtinda kami ng pastil, magtinda kami ng fishball, sumasahod ako ng 300 pesos. Alam niyo po ba, sa 300 pesos na yun, automatic, nakatabi ang para sa Panginoon. Hindi lang 30. Ano po, minsan nga ang ginagawa ko, pinaghahati ko na lang sa 3, savings, pangkain, para kay Lord. Ano po, kasi ibinibigay ko yun dun sa mga bata. Hindi ko man siya, yung 30 pesos ay para sa finance ng church, and then the rest, 70 pesos ay para sa mga kids. Kasi meron kaming kids dati at pinagpala yun ng Panginoon. Umabot yun ng 30 na mga bata. Ano po, alam niyo po ba, kapag alas 3 ng hapon, thank you Lord, ay once a week po yun, kapag ka mga Friday afternoon, alam nyo ho, lahat po ng mga ay nasa parang bukid kami, ngayon may mga matataas na bahay, lahat sila ay nasa rooftop, ano po, at lahat sila ay mga nakaganon dun sa mga railings ng kanilang rooftop, tinitingnan kami, kasi alam nyo, para kami mga nagsusumba ng mga bata, ano po, kasi nagsasayawan, nagsisigawan, Jesus, Jesus, ganyan, so lahat sila nagtitingnan, ano ba nangyayari doon? Tapos ang lakas ng tugtog namin doon sa bukid. Ano po, wala namang maninita sa amin dahil bukid naman yun. Ano po, tinuturuan namin yung mga bata. Ano po, binibigyan namin sila ng mga kutkutin. Ano po, ayon sa aming kakayanan. So, ang ginaguide namin ay 30 na mga kabataan. Imagine nyo paano namin na pag-multiply yung 70. Ang gagawin namin pag-pray namin, Lord, multiply the 70 pesos. Diba? Magkakaroon kami ng idea, okay, bili tayo ng bili tayo ng pandikoko, o kaya naman ay bili tayo ng mga 3-5 na mga nakatulong pa kami doon sa mga maliliit na mga tindahang talipapa doon sa side ng bukid. Ano po, at tuwang-tuwa yung tendera, tuwang-tuwa din yung mga bata. Ano po, so naging pagpapala doon sa tindahan at naging pagpapala din doon sa mga bata at maging sa mga kapitbahay. Ano po, so doon natin nakikita na ang simple palang pagbibigay, hindi mo naman kailangan maging milyonaryo, kagaya ni iba na alawi para kayo ay makapagbigay. Hindi mo rin kailangan maging politiko. Di ba? Baka pag naging politician ka, baka mamaya maging kurakot ka pa, wag na. Magiging malaking kasalanan lang yun. Ano po? Hallelujah, Jesus. Di ba? Kaya hindi na bale, ano po, na tayo po ay sa maliit na paraan ay nakapagbibigay or nakapagbabalik. Ano po? And one more thing, bakit ini-encourage tayo na sa mga churches tayo magbigay, ano po, or mag-lend ng ating help kahit na pakonti-konti, it is because sila po yung may access na makagawa po ng mission na malalaki. Ano po? Hallelujah. Katulad ng mga touching communities. Ano? Katulad niyan. Sa ating darating na August 16, ano po, may pakain po yan, hindi lang po sa mga bata. Ano, pati dun sa mga magulang na makakasama ng mga bata sa event na yun. Ano po, may mga loot bags na may mga lamang candy, papel, ano po, ballpen, lapis, and I don't think so kung ano pa yung mga laman-laman noon, di ba? Na para sa mga bata, and I do believe
na sobrang excited na po yung mga bata doon sa sukat. Ano po? Alam niyo ho ba na nagsimula lang yung Kids Crusade na yun with just 2 person. Ano po? Nag-jogging-jogging lang yung magjowa. Ano po? At para nagkaroon lang sila ng parang dare, ano po, na kausapin nila yung dalawang bata hanggang sa dumami ng dumami. Ano po, and thank you Lord. Ano po, nasa simple action. Ano po, nagbigay lang naman sila ng word or simpleng kwentuhan, nagbigay, banding nga lang yun eh. Parang nagbigay lang sila ng banding sa mga bata. And doon na nag-start yung kanilang gawain doon. You know, and I was so amazed in what God has done. Ano po, parang katulad nung kay Nanay Ann. Di ba? Kay Nanay Ann sa WTJR Novaliches, ano po, nagsimula nga yun, ang plano namin, mga nanay. Pero ang ending, mga anak ang mga nandun. Ano po, but we are so thankful unto the Lord. Ano po? Hallelujah. Kasi yun ang binigay ng Panginoon. Ano po, we just give effort. Ano po, para mabuo yun. Dahil hindi naman nga po madali. Ano po, kapag magmi-mission. Ano po? Hallelujah, Jesus. Alam niyo po ba ang ginagawa namin dati, noong mga una-una, na hindi pa tayo ganun kabisi sa mga mission at pinapagawa ni Lord, talaga po ang ginagawa ko noon, magtitinda ako ng fishball from Monday to Saturday. Ano po, para lang ako ay makapag-mission ng linggo. Ano? Hallelujah, Jesus. Ganyan po kagrabe. Hanggang sa after the pandemic, ay nagsarado ang palengke ng Monday sa Muntinlupa. Hanggang ngayon nata, nagsasara ng Monday para mag-clearing or mag-cleaning. Ano po, hallelujah. Parang nasanay na kami doon, kaya unti-unti yung mga patlang or yung mga rest day, sabi ko ang rest day ko ay sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, all you who are weary, come to me and I will give you rest. Sabi ko, Lord, thank you kasi ang gandang pahinga ng ibinibigay mo. Minsan ang hinahanap natin na yung pahinga ng ating katawan, pero alam niyo po ba na ang totoong kapahingahan ay wala po sa ating paghiga-higa at pagtulog, kundi nasa ating Panginoon mismo. Ano po? Hallelujah. Kaya nga po kung minsan nasasabi nila, Pastor Carl, parang ang bata mong tingnan. Siyempre hindi tayo stress. Bakit? Lagi tayo nakapahinga doon sa presensya ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ikaw, nakikita mong ikay bumabata na, ibig sabihin, unti-unti mo nang nalalaman na ang totoong kapahingahan ay nasa presensya ni Lord. Ano po? Hallelujah. Wala doon sa tulog, walang pasyal sa SM, and so on. Ano po, ang totoong kapahingahan ay nasa ating Panginoon. Ano po? At sabi dyan, I have received full payment and have more than enough. Ano po? Sabi ni Pablo, na-receive na niya po yung lahat ng kanyang kailangan, ano po, at sobra-sobra pa nga. Sabi dito, I am amplify, supplied. I am amplify supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Ano po? So ibig sabihin, kapag ka daw pala tayo ay nagpapala ng mga lingkod ng Diyos, katulad ni Pablo, katulad ng ating mga pastor at mga leader or ng mga churches, sabi doon, that is acceptable sacrifice, that is pleasing to God, and that is a fragrant offering unto God. Amazing. Ano po? Hallelujah. Kaya pala ayaw ng demonyo na nagbibigay tayo sa church. Kaya minsan, kapag tayo ay mapagbigay sa church o mapagbigay tayo sa mga workers ng Panginoon, dinidemonyo tayo ng demonyo. Kasi bakit? This is a fragrant offering. Ayaw ng demonyo na makapagbigay ka ng fragrant offering. Kaya ang gagawin niya, si Judith ang ibibigay sa'yo. Nakaway pa. Hi! Diba? I am here now. Diba? So kaya tayo, oh no, nandiyan na si Judith. Sige na nga Lord, si Judith muna ang uunahin ko bago ikaw. But we don't understand that it is a fragrant offering unto God. Ano po, it is acceptable sacrifice unto Him and that is pleasing to Him. Okay? And my God will meet all your need according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano po, at siya na raw po ang bahalang magpuno ng lahat ng ating kailangan. Diba? At masasabi ko po na isa pong patunay ang aking buhay kung paano po nag-provide ang Panginoon. Alam niyo po ba, for over 5 years, simula 2022 until today, I am full-time in ministry works. Ano po? But the Lord provided everything that I have. Ano po, even yung paglipat ko ng apartment, ito po ay provisions ng Panginoon na ibinigay. Sabi ko nga, Lord, parang
Dati, natatakot ako na mag-separate, natatakot ako na mag-start ng sariling buhay, nahiwalay dun sa mga kapatid ko na may mga anak, may asawa na, but sabi ko, Lord, iba pala yung feeling, mas lalo kong nakita yung pag-ibig mo, mas lalo kong nakita kung gaano mo ako kamahal. Hallelujah Jesus. Ngayon nakikita ko na sabi ko, Lord, yung mga sisidlan, parang hindi kami nauubusan. Hallelujah Jesus. Tunay na lagi mong pinupuno ang aming mga sisidlan. At katulad ng pangako mo kay Pablo, na ikaw ang bahala sa kanyang dadamitin, sa kanyang iinumin, sa kanyang kakainin, sa kanyang tirahan, lahat ng yun ay ipinagkaloob mo sa amin at ipinagkaloob mo sa akin. Kaya sabi ko, Lord, this is a blessing, a big blessing onto my life. Na may mga pagkakataon na nakakapag-treat pa ako ng team, nakakapag-treat pa ako ng magulang ko, nakakapag-share pa ako dun sa ibang mga tao at sabi ko, Lord, it is more than enough. Dati ang thinkings ko, mag-iipon nga ako para in the near future. Pero alam niyo yun, every time that I started na mag-ipon, hindi ako makaipon. Pero pag hinahayaan ko lang na, sige, kung ano lang yung nandyan, yun lang ang aking itatabi. Kumbaga, binaliktad ng Panginoon. Di ba? Anak, ako ang unahin mong priority. Yung pag-iipon mo, sige, hayaan mo ng barya-barya. Pero alam niyo yun, may mga pagkakataon na pagkadating ko galing mission, lahat ng barya ko, lalagay ko lang sa lagayan ko ng barya. Aba, nagugulat din po ako. Di ba? May mga pagkakataon, sabi ko nga, Lord, grabe ka. May mga pagkakataon, makakapagpapalit ako 3,000 barya. Di ba? 2,000 barya. Kaya nagtatawanan na lang kami dito ni Mama nung nakaraan. Sabi ko, Ma, ito ipapamasahe mo barya, inipong ko yan. Sabi ganun, ha? Diba? Ang bigat naman yan, nak. Sabi niya, di ba? Hallelujah. Pero, I am wondering in the Lord na, Lord, di ba talaga naipon ko itong ganito kalaki? For just a short time? Hallelujah. Nasabi ko, Lord, halos lumipat ako dito, halos lagas na lahat ng mga inipon ko dahil bumila ako ng gamit, bumila ako ng grocery and everything. Pero sabi ko, Lord, nakaipon pa ako ng ganun in just a short time bago mag-mid-year. Diba? Sabi ko, Lord, napakabuti mo sa aking buhay. At hindi ko nakita na pinagkulang ako ng Panginoon. Binigyan niya pa ako ng sobra-sobra pa sa kung ano po yung kailangan ko. At hindi po nahuhuli ang Panginoon. Lagi siyang perfect in timing. And number 1, sabi dito, the blessing of giving is you become part of body's burden. Isa sa blessing ng ating pagbibigay, yung naging kaisa tayo ng katawan ni Kristo dahil po sa burdens na ibinibigay sa atin. Kaya alam nyo, kapag tayo po ay hindi stingy or hindi tayo kuripot pagdating sa Panginoon, makikita po natin yung flow ng pagpapala ng Panginoon. Diba minsan nagtataka tayo, ba't yung mga leader namin pinagpapala? Ba't yung ibang mga member ng WTDR pinagpapala? Ba't kami hindi? Nga. Diba? Tingnan natin ang ating mga attitude pagdating sa pagbibigay. Diba? Nagbibigay ba tayo faithfully? Diba, ibinabalik pa ba natin ang sa Panginoon? Yung totoong sa Panginoon, ibinabalik ba natin o inaatin na rin natin? Sabi doon, naging parte ba tayo ng burdens ng body of Christ? Baka hindi na tayo karugtong. Kaya nga po yung mga churches, may tinatawag silang mission tithes. Hallelujah. Halimbawa po, ang WTJR ay merong isang, halimbawa, ang Bacoor namin ay naging mission outreach na na doon. Halimbawa, nagsiseeds. Lahat ng kinikita nila doon ay nagmi-mission tithes sila. So, ganun po ang mission tithes. Bakit? Sabi po ng Bible na, sabi po ng Panginoon na in where your treasure is, your heart is also there. Kaya if we give, onto the church or onto the ministry that the Lord has commanded us to be planted, ikino-connect natin ang ating mga puso doon. At kung connected tayo doon, hindi tayo imputated, yung overflow ng pagpapala, naaabot tayo. Kaya maiiwasan natin na mainggit tayo sa iba na bakit kaya sila? Bakit kaya sila, Lord? Grabe yung pagpapalang dumarating sa kanila. Ba't ako? Lagi na lang latak, lagi na lang tira-tira. Di ba po? And that is the principle of the Bible. Alam ko, narinig ko na yun nung nakaraan na nagturo si Ninang Dana nung Tuesday, if I'm not mistaken, or kahapon ba, na sabi niya, kung maaalala niyo po, yung sinabi ng Bible na yung mga hintil, or I think nung Sabado ito, nasabi doon yung mga hintil
ano po, yung mga hintil or yung mga Gentile ay sila po ay para daw katulad ng mga aso na nag-aabang lang ng mumo. Ano po, so ibig sabihin yung mga makasalanan, hindi ang priority ng Panginoon, tang ambon-ambon lang. Ano po, yung mga anak ng Panginoon kasama niyang kumakain sa hapag, habang yung mga habang yung mga mga hindi connected sa Panginoon or yung hindi parte ng body of Christ ay yamugmug lamang ang kanilang nakukuha or mumo lang ng pagpapala. Ibig sabihin, ambon lang ng pagpapala. Ano po, yung mga laglag-laglag lang yun ng pagpapala. Nagigets po ninyo mga kapatid. Ano po, kaya let us learn that the blessing of giving is to become part of the body. Ano po, una pong blessing ng pagbibigay, yung nagiging parte ka ng burden. Di ba parang ang sarap naman sa feeling na, oy, naging successful yung mid-year namin sa WTJR. Bakit? Kasi naging parte kami. Ano po, di ba, ang sayang maki-victory kasi meron kang parte. Di ba? Parang nakakahiya naman yata maki-victory kung wala naman tayong nagawa para doon sa gawain na yun. 'Di ba? Kahit po siguro ako, parang sige na, i-credit nyo na lang sa inyo 'yan kasi parang hindi ko deserve kasi wala naman akong nagawa para diyan. O hindi naman ako naging parte ng burdens diyan. 'Di ba? Hallelujah Jesus. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ang katagumpayan ng isa ay tagumpay ng lahat. At ang tagumpay ng lahat ay tagumpay ng isa na tagapanguna. Ano po? Kaya mga kapatid, bakit tayo ay may mga pagkakataon ay ba't kailangan pa magbigay ng food share, Pastor? Bakit may mga pledge-pledge pa na ganyan? Ano po, yan po ay, ika nga ay extra offering natin yan sa Panginoon. Ano po, para maging parte tayo. Ano po, maging kaparte tayo. Ano po, na kung hindi kaya ng isang church, ay maging kaparte tayo. Ano po, at ang sarap naman sa pakiramdam. Naalala ko nung team building, nasabi nga sa akin ni Kuya Brian, alam mo pa, ang sarap sa pakiramdam na makita ko yung mga tao na masaya. Alam mo yun, kahit na magastos, kahit na hindi pa nga niya alam kung siya ay makakasampa, ano po, sa barko ulit, pero alam mo yun, talagang nakita ko rin yung puso ng isang anak natin sa pananampalataya na ito na grabe po yung pagbibigay niya sa Panginoon, no? Na wala nang wala nang pa-mention, 'di ba? Basta siya magbibigay lang. Ano po, at sabi niya sa akin pa, ang sarap tingnan na yung mga kapwa natin mananampalataya ay napakasaya. Especially yung mga bata. Gaano sila halos hindi na umahon sa tubig. Di ba? Sobrang tuwang-tuwa sila. Ano, kahit pagod, dahil sila ang nagaluto. Ano, yung iba ay pagod na pagod dahil sila nag-iintindi doon sa mga bata or sa mga kasama. Pero alam niyo yung saya, iba eh. Di ba? Kapag parte ka or ikaw ay part ng body, di ba? Yung nakipagod, nakiparte ka doon sa bigat ng pasanin. Alam mo, ang sarap sa pakiramdam kapag narating ninyo yung dulo. Narating ninyo yung success. Di ba po? Are you with me, people of God? Nandyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Ano po, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Parang like for example, sa isang pamilya, ano po, tayo ay nakapag-give. Di ba? Parang wow, talagang sasandok ako ng pagkain kasi parte ako dito or meron akong parte. Pero kapag wala kang parte, parang, parang nakakahiya. Parang nakakahiya yung sumandok. Di ba? Hallelujah. Di ba, yung kahit magtatrabaho ka, na-experience ko po yan, na ako po ay hindi pa makapagtapong dahil talagang, kasi wala akong honorarium, wala akong kahit ang, Diyos mio, di ba, magsasandok na lang ako ng kanin, sisilipin ko muna, paside ko may natira, pag wala, okay, never mind, huwag ka na magre-reklamo, kasi sampid ka lang, di ba, wala kang ambag, kung tutuusin, di ba, hindi ako pwede masaktan, di ba, kaya alam niyo mga kapatid, pagdating sa Panginoon, yun yung lagi kong isiniset na, Lord, ay wag mo naman akong ipapahiya, di ba, sa mga ka-team or sa member ko. Di ba, wag mo nga hayaan na wala akong ambag. Di ba, bilang pastor, dapat ako yung una na umaambag sa pagod, umaambag na kahit puyat. Di ba, gagawin ko ito kasi ito ay para sa iyo. Di ba, minsan nga nagtatawanan kami nila Ninang Dana, ano, hallelujah, yan, sila Nanay Ann, sila Ninang Dana, pag kami ay nagagawa doon sa event place or sa hall, nagtatawanan na lang kaming lahat. Ano, kasi para kami mga timang. Ano, si Nanay Ann, lagi ko yung katuwang pagka nagluluto. Ano po? Hallelujah. Talagang alam mo yung makikita mo yung pakikiisa sa burden. Ano pa?
Ako na ang magsasandok ng kanin, nag-aagawan pa kami sa plastic, hindi ako na. Di ba? Hindi na pa ako na. Di ba? Lutuin mo na yung ulam. Ako na nga dito eh. Ito na, tinutulungan mo pa. Ayaw. Di ba? Alam mo yun? Parang, wala lang. Trip ko lang makipag-agawan sa kanya kasi parang it is, alam mo yun, ang saya lang sa feeling na may mga taong ibinigay sa iyo ang Panginoon na andyan para makiisa dun sa burden na ibinigay ng Panginoon. At ang sarap maglakad doon sa walking the Jesus road. Ang sarap maglakad doon sa road na yon na mayroong kang kasamang mga tao na alam mong nandyan, alam mo yung nandyan yung loyalty, nandyan yung katapatan nila na mag-serve sa Panginoon, nandyan yung kanilang heart para sumuporta. Ika nga, kahit anong bagyo ang ating daanan sa road na to, kahit lubak-lubak pa yan, kahit na pataas, pababa, at paikot-ikot pa, parang spaghetti, ay talagang kami kasama mo, pastor, para lumakad. Di yan sa pinapagawa ng Panginoon. Magawa lang natin ang misyon na yun, kahit ilang bundok pa. Di ba? Naalala ko nung nag-mission kami sa Bicol na ako'y natatawa kay Ninang Dana, ay talagang wala siyang choice. Sakay sa motor ang person. Di ba? Sabi niya pa, ikaw ang nagsabi, pagdating ng misyon, dapat walang arte-arte sakay. Di ba? Hallelujah. Di ba? Sabi ko, okay. Di ba? Di ba? Okay, Lord. Di ba? Kaka-amaze naman itong mga tao na ito. Di ba? At doon natin makita na, parte pala ako ng body. Parte pala ako ng body. Parte pala ako ng katawan. May mga tao po na hirap silang makigalak doon sa pagpapalang natatanggap ng isang minister or ng church. Kasi bakit? Hindi kasi sila nakikiburden. Hindi sila nakikiambag doon sa paggawa sa Panginoon. Ang pag-ambag naman, hindi lang naman laging kwarta or hindi lang naman laging pera. Kailangan nating umambag doon sa kung ano po yung pagkilos na ginagawa ng Panginoon. 'Di ba? Yung effort natin, 'di ba? Minsan, hallelujah, yun na nga yung sinasabi. Naranasan ko rin po sa paglilingkod ko sa Panginoon na wala na nga ning ambag. Grabe pa ang comment. Diba? Wala na nga ning ambag. Grabe pa nga ang request. No? Diba? Naranasan ko pinag-ambag 10 piso tapos magkaldereta daw ako ay binato ko pabalik. Sabi ko, ikaw na lang magluto ng sarili mong kaldereta sa 10 pisong yaan. Diba? Sabi kong ganyan, kahit bumili ka sa karinderya, hindi ka mabigyan yan. Baka kahit gulay, hindi yan makabili. Hallelujah. Hindi dahil ungrateful ka, kung hindi, hello, di ba? Tingnan mo rin naman. Tingnan mo rin naman yung sitwasyon. Nag-request ka pa ng kaldereta, 10 piso nga lang ambag mo. Di ba? Kakaya naman sa'yo. Di ba? Sino pa rin mag-aambag nung iba? Kami. Di ba? Kami na lang. Di ba? Huwag ka lang pumarte. Kami na lang. Di ba? Mga ganong moments. So, pero kung tayo po ay lahat ay naka-burdens, lahat tayo ay gumawa ng paraan, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na, makikisaya tayo, makiki-joyride tayo sa kanila. Di ba po, parang ang sarap sa feeling. No? Natatawa nga ako minsan sa mga bisita, pasensya ka na pastor, wala man lang kaming naiambag, ay okay lang yan. Di ba? Hallelujah. Basta, makigulo tayo at saka na natin yung pag-usapan. Di ba? Kung tinatch ka ng Panginoon na sa susunod na mga gawain ay makapag-share ka ng kung ano yung kaya mo, so be it. Walang problema. Di ba? At least, alam namin na ang heart mo ay nandidiyan. Thank you, Jesus. And I must remember the time na noong nakaraang mid-year, na yung mga beshies, hallelujah. Diba? Nagsabi pa sa akin na talagang, Pastor Carl, sa susunod na mga events, wag po kayong mag-alala. No? Gagawin po namin ang lahat ng kaya namin gawin para kami ay makapag-share. At nakakataba po yun ng puso dahil talagang sabi ko nga ay based sa mga kwento-kwento nila ng mga beshes dyan, ay hindi sila ganong klase ng tao na agad-agad ay mag-o-offer sila ng ganon. Kumbaga minsan may attitude din sila talaga pagdating sa ganyan, which is tama lang din yun kasi may mga boundaries tayo na tinatawag. Ba? Yung pakikiisa sa burden, ay napakahalaga. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ. Diba? Makiisa po tayo doon or makibuhat, or makiambag tayo doon sa kalooban ng Panginoon. At sabi doon, ipinupulfill natin yung command or yung law, o yung kautusan ng ating Panginoon. So ibig sabihin po nito, Pastor, kahit na po pala ako'y nasa abroad at ako ay nakiisa, ako ay nakitulong-tulong kung ano ang pwede ko maitutulong, ay ibig sabihin po ba nun na fulfill ko na yung
yung utos ng Panginoon or yung command ng Panginoon, I must say yes. Di ba? Kasi parte ka dun. Naging parte ka. Ano po? Hallelujah. Hindi naman tinignan ng Lord, o sino may pinakamalaking ambag, okay? Hallelujah. O ikaw ang nakapag-fulfill ng will ko, di ba? O ng aking law. Ano, yung mga maliliit ang ambag, di ba? Better luck next time. Wala namang ganun pagdating sa Panginoon. Ang tinitingnan niya yung heart natin, na tayo ba, di ba, sa maliit o malaki, tayo po ba ay merong magandang heart or meron po ba tayong puso na handa tayo makiburdens? Ano, may mga tao kasi na, alam mo yun, hindi naman nakikiburdens. Yung iba, burdens pa sila. Ano po, sila pa yung burden. Sila pa yung nakikigulo. Di ba? Hallelujah. Eh, sabi nga ng Bible, dalawa lang naman It's either na kakatulong ka para mag-gather o ikaw yung nagtutulong para magwasak. Ano po? Mamili na lang kayo doon kung alin kayo. Ano po? Hallelujah. But I want you people of God to understand that first blessing of giving, ano po, is becoming part of body's burden. Ano po? At sabi doon, ang isang pagpapala, nandyan na, you fulfill the law of Christ. Di ba? Hindi mo na pala kailangang i-recite isa-isa yung 10 utos ng Diyos para lang ma-fulfill mo yan. Di ba? Sa pakikiisa mo pa lang sa mga charitable works na yan or sa good works na yan, ano po, ay nagampanan mo na yung law na ibinigay ni Lord. Di ba? Hallelujah. Eh kasi kung isa-summarize nyo naman po ang law, di ba, o yung kautusan ni Moises, ano po ba ang kalalabasan? Mag-iisang mabuting tao ka. Di ba? Yun lang yun. Di ba, mag-isang mabuting tao ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pagiging mabuting tao naman ay, hindi yan makakapagdala sa iyo sa langit. Pero, mapufulfill niyan yung law o yung kautusan. Di ba? Kasi kung mabuti ka, magnanakaw ka ba? Di ba? Kung mabuti ka, mangangalunya ka ba? Makikiapid ka ba? Di ba? Kung mabuti ka, di ba, pipiliin mo yung tama. Gagawin mo kung ano yung pinakatamang gawin. Amen? Okay? Number 2, diba, the second blessing is you will receive reward of heaven. Ano po? Makaka-receive tayo ng reward ng heaven. Sabi po dito, Revelation chapter 22 verse 12, look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give, hallelujah, I will give to each person according to what they have done. Ano po? Ang reward ng Panginoon ay nakadepende sa atin. Di ba? Balikan niyo po yung una. Di ba? Gaano ba ako naging burdens? Ano ba yung ano ba yung naibigay ko para sa Panginoon? Di ba? Lagi niyo pong tanungin yon. Ano po? Ano kaya yung naibigay ko para sa Panginoon? Di ba? Hallelujah, Jesus. Naalala ko nun sa JL, may tinatawag silang the three, T3, ano po, of giving. Yun yung time, talent, and treasure. Di ba? Hallelujah. Gaano ba ang oras na naibigay ko sa Panginoon? Gaano ba yung talent na naibigay ko kay Lord? Gaano ba yung treasure na na-share ko para sa Panginoon or naibalik ko sa Panginoon? Di ba? At nais po ni Lord na sa bawat isa sa atin, matutunan po natin yun. Ano po, na i-balance yung tatlong yun for us to receive the right reward of heaven. Sabi doon, siya mismo ang may dala-dala ng reward na yun. Diba? According sa ginawa ng tao. So, ibig sabihin, si Lord na lang talaga ang nakakaalam kung gaano ka-generous ang puso mo at siya na rin po ang magre-reward niya kung gaano ka ka-generous. Ano po? Hallelujah. Nagigets po natin. Naalala niyo po yung example po ng Bible doon sa Pariseo na nagbigay ng libo-libo. Pero anong ginawa niya? Di ba po? Pinagmayabang naman, nagmamayabang naman. Eh, hindi na bali yung 2 kusing lang. Ang mahalaga ay totoo na may pakikiambag. Di ba? Kaya alam niyo po, mas na-amaze pa nga ako doon sa mga tao na ito po yung isang example ko dyan. Sobrang amaze na amaze ako sa isang member ng church na PWD. Talaga pong naalala ko nung time na siya po ay pinagpala ng Panginoon, nakatanggap siya ng ayuda. And then nung marinig niya na may tapungan para sa mid-year, alam niyo ba na siya pa ang kauna-unahan
Alam nyo, as a pastor or as a leader, na may mga natatanggap din naman kahit papaanong support, alam nyo minsan, napahiya talaga rin ako. Nasabi ko, Lord, isang PWD, di ba? Isang PWD. Ano po, pero grabe yung puso niya na makitapong, ano po, or makiambag doon sa pinapagawa mong mission, Panginoon. Di ba? Sabi ko, ako na lang talaga ang mahihiya. Ano po? Hallelujah. Kasi hindi ko alam kung ano po ang puso na meron nitong tao na to. Na sinasabi ko, baka na mawala ka ng pera. Hindi pa. Meron pa po tayo. Diba? Tanggapin nyo na po yan. Ayoko kasi ng feeling na hindi ako nakakapagbigay or hindi ako nakakapag-share ng mga ganyan. Sabi ko, bakit? Diba? Kasi sabi niya, kasi tay, hindi naman katuwiran na PWD ka or hindi naman katuwiran na ikaw ay walang-wala. Diba? Sabi niya, kung meron naman akong kayang gawin, gagawan ko ng paraan. Alam nyo, naranasan ko na merong event yan, naalala ko, team building. Alam nyo po ba ang ginagawa niya? Pinag-iipunan niya. Alam nyo, tumutulong yan sa magtitinda ng saging. Tumutulong sa magtitinda ng, fishball. Di ba, sa pagupitan, nagtatambay-tambay siya doon para pag inutusan, binibigyan siya ng mga 5-5, binibigyan siya ng 15, 20, iniipon niya yon para lamang po siya ay makapagbigay ng kanyang food share, para lang siya ay makapagbigay ng kanyang shares. Ano po? At doon pa lamang makikita na natin, Lord, ano kaya ang matatanggap ng tao na to? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, I will give to each person according to what they have done. Ano po? Nakabase. Sabi ko nga, anong measure ang binigay mo, yun din ang measure na tatanggapin mo. If you give generously, you will receive generosity. If you give sparingly, and then you will receive sparingly. Ano po? Kung magbigay ka ng kaunti, kaunti rin ang tatanggapin mo. Kung magbigay ka ng malaki, ay malaki rin ang iyong tatanggapin. That is the principle of heaven. Nagigets po natin mga kapatid, when you give small time, then you will receive small time. When you give more time, then God will give you more time. Hallelujah. Alam niyo po yun, before, nagagalit na yung nanay ko kasi puyat daw ako ng puyat. Anong oras na? Ngayon, hindi na nagagalit. Siya na yung nangingi ng prayer tuwing 12:00. Kasi siya na yung gising. Ako na yung patulog. Hallelujah. Ano po? Diba? Kasi alam niyo po, yung mga puyat na itinanim ko dati, inaani ko na ngayon ng tulog. Diba? Dati puyat na puyat ako. Pero ngayon, na-experience ko na yung rest, nakakapagpahinga ako, na-i-condition ko ang aking katawan. Ano po? Sa pagsaserve sa Panginoon, pagkatapos ng mga misyon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi ng Matthew chapter 10, verse 42, if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, diba? Kahit nga daw po magbigay ka lamang ng isang cup ng tubig sa kanyang disipulo or sa mga servant ng Panginoon, ang sabi doon, truly I tell you, that person will certainly not lose the reward. Diba? Sabi doon, kapag ka daw tayo ay naging generous, noon naalala ko, meron po ako napuntahan church na I think that is Tacloban. Nung pumunta ako ng Tacloban last time, kila Prophet Nehemiah. Grabe ka generous ni pastor or ng kanyang daddy. Super generous po nila. Kasi ang sabi nila, that is just an honoring, Pastor Carl. That is just an honoring. Kung sa iba-iba yun, baka lang yung pastor na yan, di ba, tama ng ganito, tama ng ganyan. But, they give the best. Alam niyo ho yun? Di ba, guest speaker ka lang naman, meron ka ng love gift, meron ka pa regalo, may bouquet pa, pa-hotel ka pa, pakain ka pa, and everything, at hindi naman ako pinakain ng simple lang. Talaga namang the best ang kanilang inihain. Sabi ko, Lord, hindi ako ang pinaghahiinan nila, kundi ikaw, Panginoon. Kaya ibalik mo rin yung the best para sa mga taong ito. Di ba? Kaya sabi dito, ang sino man, ang sino man daw magpainom kahit isang cup lang na tubig para sa kanyang disipulo, ang reward niya, hindi mawawala.
Hindi ka makakalimutan ng Panginoon sa iyong mga ginawa. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Diba po? Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, ano po? Grabe. Dito ipinapaintindi sa atin ng Panginoon kung gaano natin dapat minamahal yung mga disipulo o yung mga workers ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ano po, para magturo, mag-equip, gumabay sa atin. Ano? Katulad ng sinabi kanina ni Pablo, hindi naman na namin kailangan ng sobra-sobra eh. Di ba? Hallelujah, Jesus. Yung mapagtulungan lang natin, yung mga misyon, ang mapagtulungan natin, yung mga dapat natin pagtulungan, eh masaya na po kami doon. Di ba? Hindi nyo naman ako kailangan payamanin. Hindi naman kailangan bigyan ng eroplano para mas madali makapag-misyon. Hallelujah, Jesus. Di ba? O Pastor Carl, di ba? Binibigyan ko ng private jet ko, di ba? Para may service ka na papuntang Mindanao. Di ba? Hallelujah. Kasi dati, lagi na sinasabi Mindanao. Hallelujah, Jesus. Di ba? May magsabit-sabit yan sa ano. Di ba? Minsan nga may nagtatanong sa akin, Pastor Carl, ba't hindi ka nag-aano ng motor? Ay, Diyos mio, baka sa kanal yan mapunta. Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Ano, number 3, the third blessing of giving is you give a fragrant sacrifice. Ano po, isa yung mabangong handog sa ating pong Panginoon. Sabi dito, Hebrews 13:15-16, through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Imagine, sabi dito, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Ano po, yun yung pagpuprofess. Yun po yung pagpupuri natin kay Lord, pag-awit, pagkanta, pananalangin, pagtetestify. Yun po yung professing His name. At sabi dito, and do not forget to do good. Ano po yung paggawa ng mabuti? Yun na po yung physical nating pagbibigay, yung physical nating pag-share, yung pakikiisa sa burden. Ano po? At sabi doon, yung mga bagay na yon ay good sacrifice and pleasing to the sight of God. Nagigets po natin? Hallelujah. Kaya kapag ka meron tayong mga sa ibang church nga po halos buwan-buwan na lamang may pinagtatapungan sila, matapong ng tiles, matapong ng electric pan, matapong ng gasol, matapong ng ganyan. Diba, I was remember the time na pumunta kami ng Bicol, meron kaming narinig na ganyan. Ano po, may in-invite lang na guest speaker o tapungan, may in-invite na ganito, tapungan. Diba, magpapahanda, tapungan, everything. Pero nakita ko na hindi naman naging ganun ang WTJR, na lahat na lang ng bagay ay kailangan ng tapungan. Hallelujah. Di ba? Parang sa isang buong taon, kailan lang tayo nagtatapungan, mga kapatid. Di ba? Mid-year, team building, anniversary, Thanksgiving. 4 na beses lang tayo. 4 na beses lang tayo halos nagtatapungan kapag ka may mga malalaking gawain lang. Nagigets po ninyo? Di ba? Tapos yung iba sa atin, reklamo pa, pero, di ba? Hallelujah, Jesus. But let us see, ano po, na ito po ay paggawa lang na mabuti at para makapag-share tayo sa iba. Di ba? Kasi kung ikaw lang ang gagawa para mag-share sa iba, gasino na yon. Di ba? Pero kung ito ay mapagsasama-sama natin bago natin i-share, malaking impact yun. Ano? Hallelujah, Jesus. Malaking impact yun doon sa pinapagawa ng Panginoon. Di ba? I was remembered the last time, in the year 2024, nung kami po ay nakapag-feeding program, hallelujah, ng about 150 na mga kaluluwa. Hallelujah. So doon natin nakita that is a fragrant, that is a fragrant sacrifice unto the Lord. Amen? Siya po ay fragrant sacrifice sa ating pong Panginoon. Mabangong handog po yan sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga po sa WTJR, itinuturo natin na even po yung mga estudyante, even mga estudyante, diba, ay tinuturuan natin maging tapat. Hindi natin tinuturuan na, yung iba sasabihin, grabe naman itong pastor na ito, tinuturuan pati yung mga estudyante na magbigay. Natural. Diba? Train up a child the way should go, and when he gets old, it will never departed from them.
Kailan natin sila tuturuan maging generous pag masyonda na? Kapag makunat na yung mga buto-buto niya? Dapat habang bata pa lang, turuan na natin sila ng tamang pagbibigay according sa ating according sa salita ng Panginoon. Ano po? Kaya sila man, may natatanggap silang baon o ano ang tinuturo natin sa mga estudyante. Ano po? I was remember na even po si Mang TJ is a testimony. Ano po? Si Mang TJ ay testimony namin, ano po, at that age na siya ay nasa 9 years old pa lamang, ano po, baka mas faithful pa itong bata na ito na faithful pa ito na mag-seed, ano po, kaysa sa atin ng mga maiidar. Hallelujah. Ano po, at sabi nga ni nanay, kapag binibigyan siya ng baon, ano po, hallelujah, na 20, ay talagang automatic ang dos, ay inihuhulog niya na doon sa kanyang debotilyang hulugan ng para kay Lord. Ano ang nakalagay kay Lord. No, pag binigyan siya ng gift ng kanyang daddy, ano po, ay nagbibigay pa rin siya doon or inihuhulog niya. Ano po, kasi natutunan nila yung tamang pagbibigay. Pero tingnan mo nga naman, ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Hindi pinagkukulang ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. Ano po? At ang sabi doon kanina, He will meet every needs. Ano po? Siya na po ang magpupuno. Di ba? Kung nakikita mo na ang pagbibigay kay Lord ay kabawasan doon sa pangangailangan mo, kapatid, remove that kind of mindset. Ano po? Si Lord na po ang magpupuno ng lahat ng pangangailangan mo. Tandaan niyo po yan. Kung ang tingin mo, yan po ibinibigay mo kay Lord ay kakulangan, pag nabawasan pa ito ng 10%, Diyos mio, magkano na lang matira sa sahod ko nito? Magkano na matira sa aking pamilya nito? Wala na pang savings, hayaan mo na si Lord ang gumawa ng paraan para ikumpleto niya yan. Diba? Nare-remember niyo po yung kwento ko sa inyo na yung pastora namin ay nag-aas ng pambili ng cellphone. Diba? Meron ng pambili ibibili na lang. Ang ginawa pa niya, kinunan pa ng tithes. Nag-tithes muna. Di ba? Tapos sabi daw, Lord, nagbalik ako Ngayon, nabawasan na yung pambili namin ng cellphone, baka naman. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon? Nagbigay ulit ng dinoble ng Panginoon. Di ba? Ay, mas napaganda pa yung cellphone. Mas bongga pa. Di ba? Kasi, nagbigay na daw ng 8,000 para doon sa pambili ng cellphone. Ang ginawa, nag-offering muna. Sumunod, may nagbigay ulit. Di ba, may ginamit ulit ang Panginoon. Pastora, ito po ay pinabibigay ng Panginoon. Okay, 10K. Napaganda pa daw ang kanilang cellphone. So sabi daw, thank you Lord, dahil ayaw mo ng putyo-putyo lang. Di ba? So kahit na po sila ay nag-seeds ulit dun sa another 10K, maganda pa rin cellphone ang nabili nila. You see, people of God, how God provided and met every needs that we have. Nakita po natin kung paano po kumilos ang Panginoon. Hallelujah. Sa ating po mga buhay. Thank you, Jesus. Alam niyo, sabi ng Ezekiel chapter 20 verse 41, I will accept you as a fragrant incense when I bring you out from the nation and gathered you from the countries where you have been scattered. And I will prove holy through you in the sight of the nations. Hallelujah. Diba? Imagine niyo po yung reward dyan. Kapag yung ating paghahandog sa Panginoon ay magandang sacrifice, anong sabi dyan? I bring you out from the nation, no? Ilalabas ka from nations and gathered you from the countries. Ano po ang ipagkakalog sa'yo ng Panginoon ay diba? Yung mga bansa. Hallelujah. Na kung saan dati niya nang in-scattered o pinag-iwahiwalay yun. Pero dahil tayo ay nakapagbigay ng fragrant na sacrifice at magandang handog para sa Kanya, siya mismo ang maghahandog sa atin ng mga bansa na yon na minsan na niyang inalis sa atin. Nagigets po ninyo? Are you with me, people of God? Diba, parang ganito, nung ako po ay nagsiserve pa lamang dun sa hindi pa aming ministry, hallelujah, diba, binigay ko lamang kung ano yung pinaka-the best para sa Panginoon. Diba, and then afterwards, diba, nakita nyo naman kung paano tayo, tumatravel na tayo from different regions. Diba, nakarating na tayo ng Region 8, Region 4B, hallelujah, Bicol Region, thank you Jesus, NCR, diba, that is a regional, hallelujah,
Ilang places na ang ating napuntahan. Thank you, Lord. More than 20 plus places all over the Philippines. Thank you, Lord, for this opportunity. Diba? And naniniwala ako na more and more pa yan. And naniniwala ako na soon in time, it will be also abroad or international. We will conquer it. Pero hindi naman ako nagmamadali. Diba? Sabi ko nga, there will be a time for everything. And ayaw kong pangit yung maging timing. Gusto ko ay si Lord ang gumawa ng right timing. Because every timing is beautiful in His due time. If the Lord did it. Or kapag ang ating pong Panginoon ang siyang gumawa ng oras na yun. Hallelujah. So nagigets po ba natin? Are you guys learning? Tayo po ba'y natuto? Thank you, Lord. So ayan na, let's pray. Heavenly Father, riboborasi kaya ramana sunti liandre bresi kararabushaya. Ni prababahara barakia rumuno sunti liandre bresi kadadabushun de lebresi de yararabababushaya. Hora bababa shedede yala ramana sunti liandre bresi karararabahan de lebresi de yararababushaya. Se kororo se toromuno sunti liandre bresi kadadabahaya. Hurra barabara shia barabara kandara brasika da bobo shindelele. Indele bresika barabara shia babu shaya. Heavenly Father, we thank you for this time na ibinigay mo sa amin. Nawa po sila po ay naliwanagan, na enlighten ang kanilang mga isip at ang kanilang mga puso kung gaano kahalaga at kung anong pagpapala ang kanilang pwedeng matanggap, Panginoon, kapag ka ang kanilang mga puso ay naging generous, Panginoon, kapag ang kanilang mga puso, Panginoon, ay nagkaroon ng right intention when they give, O God, na Lord, hindi nila ibibigay yung putyo-putyo lang, kung hindi ikaw, Panginoon, ang prioridad sa bawat oras ng kanilang mga buhay, Panginoon. Ito man ay kanilang effort, time, talent man, Panginoon, or even sa kanilang mga treasures and possessions, Panginoon. Lord, dalangin ko po na patuloy yung pag-multiplyin pa, Panginoon, ang bawat isa. Alam ko, Lord, na ang amin pong pag-multiply ay nakadepende, Panginoon, sa kung gaano, Panginoon, ang aming mga kamay ka-open sa pag-give, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa upang sila man, Panginoon, ay maging pagpapala sa iba. Lord, dalangin ko po na patuloy niyo pagpalain ang iyong salita. Salamat nga po, Ama, sa salitang ito. Pagpalain niyo po ang bawat salita na namutawi sa labi ng iyong servant, Panginoon, na kanilang narinig, Panginoon. Papagyabungin mo po ito, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw, taon, Panginoon, na ito'y mamalagi sa kanilang mga puso at araw-araw silang i-remind sa kung ano yung dapat at hindi karapat-dapat, Panginoon. Kaya Lord, sa oras pong ito, I declare and decree that you will work mightily and powerfully upon each and every one of them. Lord, let them know that you are the God that we serve. Let them know, O God, that you are the God that we are praising. Let them know, O God, that you are the God that we are lifting, O Lord. Lord, sa oras pong ito, salamat nga po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuring ito, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. And thank you, Jesus. Hallelujah. So, ayan. May mga nais po ba na mag-share ng kanila pong mga natutunan or ng kanila pong insight? Ano po sa ating pong napag-aralan? Hallelujah. Ngayong gabing ito. Amen. Pwede bang magpatotoo lang, Pastor? Sorry ha, late po ako ngayong gabi. Okay lang po. Sige po. Glory to God po. Salamat po sa Panginoon. Yung huli na talagang yung pagbibigay, fragrance talaga yan. Siya, napakahalaga po ng pagbibigay kasi talagang nasubok din po talaga ako diyan, no. Yung parang akala mo simpleng pagbibigay lang pero grabe yung balik. Grabe. Actually nitong week lang po na to, no. Ang dami ko ring mga trouble na parang naiipit ako. Parang feeling ko yung pagbibigay is to the point na may kalakip talaga na sakripisyo, ganyan. So,
ano po, yung talagang nag-take risk talaga ako na kasi mas nakita ko na mas kailangan ng mga pastor, mas kailangan ng mga lingkod ng Diyos, yung yung meron ako na kaya kong ibigay sa sa aking giving. And alam niyo yung to the point na parang sabi ko, "Lord, mas alam mo naman, eh, hindi naman puwedeng aksidente itong mga bagay na 'to at alam ko na walang room kako na na pinabayaan mo ako sa bigyan mo ako ng puso." Alam mo 'yun, na para hindi ka masaktan 'pag nagbibigay ka. Bigyan mo ako ng puso na may yung intention ko is malinis, hindi naman ako humingi ng kapalit, eh. Alam ko lang yung kabutihan niya. Alam niyo 'yun, dahil kilala ko lang siya kasi ang daming mga bagay talaga na sinave ako ng Lord. Kaya hindi po talaga ako andun yung hinahatak ako na kailangan mo din mag-ipon, eh, 'di ba yung sasakyan mo nga babayaran mo, actually ngayon po yung bayaran ng sasakyan ko 52,000 monthly, amen. So, praise God po ano, ah, kailangan mo 'yan, may side na nagsasalita ng gano'n sa'yo pero hindi po, alam kong tapat yung Diyos ko na pinaglilingkuran. Kaya salamat po sa Panginoon, actually yesterday po na-send ko na rin yung pera para sa sasakyan at ang meron lang akong ano lang, 1 day lang, kahapon lang. Kahapon ko lang nalikom po yung yung pambayad na yun 'no, 48,000 yung na-send ko. And since due date ko mamaya umaga sa Pilipinas, 'di ba, mase-send ko na yung panibago na naman ngayon na 4,000 na kulang pa. Pero see how faithful God. Alam niyo yun, yung kaya niyang mag-provide in a minute. Alam niyo, isang click lang talaga, kayang mag-multiply ng Panginoon. Hindi yun yabang. Kasi hindi madaling, alam niyo, magtitiwala ka last minute na, ayan na, Lord, isang araw, saan ko kukunin yung 50 mil na yun? Di ba, ng isang araw po, yung kinikita ko lang is, yung lang, yung kinikita ko po, thank you Jesus, yung kinikita ko po is, sa loob ng isang araw is 15,000, sabihin niyo na po sa dalawang bahay na nililinisan ko. Amen. Kaya dun ko nakita yung mo Lord, wala naman akong ora-orada yung isang araw ba yung 15,000 hindi po, eh. Pero God is gracious talaga siya. Kaya kung alam mong tingnan yung kayang gawin ng Diyos at hindi yung lens ng Diyos yung tingnan mo, lens mata ng Panginoon yung gamitin mo. Huwag mo gagamitin yung imposible ma-provide ko 'to, hindi. Yung lens ng Lord yung tingnan mo kasi kaya niya talagang mag-multiply in a second, 'di ba? Yung tinapay at 'di ba? Magkolekta lang kayo. Tinitingnan lang ng Lord kung nagtitiwala tayo sa kanya, 'di ba? Ilapat mo, Lord, ito lang yung meron ako ngayong araw na 'to, 'di ba? Then hinayaan ko na lang. Nagtrabaho lang ako. Then biglang may nag-send sa akin ng love gift. May nag-love na sa akin pa 'no, pero ibabalik ko din sa sabi ko nga gagamitin ko muna Lord since pinadaan mo naman sa'kin kako. Sabi niya, "Bahala ka na Beb kung saan mo ibibigay," sabi niya, "pero ibinibigay ko 'to sa'yo. Pinagkakatiwala ko sa'yo." Sabi niyang gano'n sa'kin. And alam niyo po, yung widow na yun, panibagong widow yun pastor yung pangalawang widow na kakilala ko. Kaya kinakabahan na rin po talaga ako, eh, puro widow kasi kilala ko. Nakilala ko bago ngayon. Purihin ng Panginoon, wag naman po sana. Kasi pangalawa 'to, eh, itong widow na 'to 'no, nagkaroon siya ng trouble nung isang araw. Ano 'yun, eh, nung isang araw po. Eh, nasa trabaho ako, nahuli siya ng pulis. Eh, siyempre kasama niya yung anak niya, galing pa siya sa court kasi nagpapasaway din yung anak niya. Ngayon tumawag siya sa'kin, "Babe, emergency lang, puwede mo ba akong sunduin sa Denton?" So, alam mo 'yun, yung pagbibigay mo 'no, hindi lang sa pinansyal, eh, pati oras sa mga nangangailangan. Alam mo niyo 'yun? Yung oras na kinat ko talaga yung trabaho ko. Kinat ko talaga siya kahit alam ko na hindi pa tapos. Yung meron pa akong dalawang kwarto, isang banyo, ay tatlong kwarto tsaka isang banyo pa. Ay, dalawang banyo pa. Iniwan ko po 'yun. Sabi ko, "Gano'n ba?" Sabi ko gano'n kasi muntik na daw silang mabangga. Ito-tow yung kanyang sasakyan. So, alam ko yung pakiramdam na gano'n kasi naranasan ko 'yun, eh. Kaya alam niyo po, inisantabi ko lahat 'yan talaga. Sinakripisyo ko talaga 'yun para sa kaibigan ko na sunduin ko siya kasama nung anak niya and pinahiram yung sasakyan ko sa kanya. Pinagkatiwala ko yung sasakyan ko, "Balik ka na lang dito kasi hindi ko na kaya yung oras ng pagsusundo ko sa'yo, kung kakainin ko yung oras ng pagtatrabaho ko, hindi ko matatapos yung trabaho ko, yung sasakyan ko, ingatan mo na lang."
Sabi ko sa kanya, pati po sa sarili kong gamit, pinahiram ko na rin. Sobrang kapagbigay ko na, purihin ng Panginoon. Lahat na, talagang ano po, ano. Kaya sabi ko, pero doon ko nakita, alam mo doon ko nakita, nung paghatid ko, after nang ginawa ko na yon, nung afternoon, pagbaba niya doon sa sasakyan na babalik niya sa akin sa sasakyan, tutulungan na kita. Sabi niya, tinulungan niya ako sa paglilinis po, ano, dun sa isang CR, siya naglinis, ako dun sa isang CR. So, maaga pa rin kaming natapos. Amen, di ba? Nakita niyo yon, yung kabutihan na bibigay mo, binalik ng doble ng Diyos para ano, di ba? Nakita niyo po yung kabutihan ng Panginoon. And then after that, nag-decide siya na Beverly, tinawagan niya po ito, madodoble pala, kinabukasan yung bayad na naman ng to, madodoble, imbis na pang ano niya na naman. Sabi niya, Beverly, pwede bang nakakahiyaman sa'yo, ihatid mo na ako, tutubulin ko na yung sasakyan ko. Sabi niya ganon. Pero alam niyo po, nung tinubos niya yung sasakyan niya, bago ko to tubusin, sabi niya, pahingi ako ng cell mo. Hiningi niya po yung parang Gcash namin dito. Pahingi ako ng cell mo, sabi niya. Gusto ko tong ilagay sa online ninyo. Sabi niya, magta-tights muna ako bago ko tubusin yung sasakyan ko. Sabi ko, alam mo, nakita ko rin sa kanya yung pagiging ano niya, ha? Sabi ko, kailangan mo ng pera. Sabi ko, gamitin mo muna. Sabi ko pa nga sa kanya eh. Huwag mo na muna kaming isipin. Huwag mo muna kaming isipin sa online. No, Beverly, nangako ako sa'yo. Sabi niya bago ko igastos to sa pangtubos ko, nangako ako sa'yo. Sabi niya, tanggapin mo yung pinangako ko. Kaya alam niyo, doon ko na-cover naman yung aking ano, di ba? Napakabuti po ng Panginoon talaga. Sobra po talaga niyang kabutihan kasi kahit na widow siya, nakita ko rin yung goodness. Alam niyo, yung parang ibalik niya. Alam mo, nung naisama ko siya pastor sa online, talagang yung ano din, yung daloy din talaga ng ano sa kanila, na nakikita nila sa akin. Sabi niya, alam mo, sabi ko, nabilib din ako sa'yo, kasi yun yung pinakita mo sa akin. Sabi niya ganun. Kaya, salamat sa buhay mo kasi naging halimbawa ka sa amin. Kaya, purihin po ang Panginoon, ano, glorify ko po yung pangalan ng Diyos. Kasi, doon ko din nakita talaga na ano na, sobrang ano ni Lord, sobrang yung, ano, na, talagang ibubuhos niya. Ibubuhos niya sa'yo yung ano, yung, hindi mo siya pwedeng sabihin mo dahil lang sa tao eh. Kung hindi kumilos yung Diyos doon. Kung walang pagkilos ng Panginoon, hindi yun basta puso lang ng tao. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Salamat ka ako kasi napakabuti mo sa buhay ko. Kaya sabi ko nga, ano eh, napakabuti ng Panginoon. Kaya ako nagpapatotoo kasi gusto kong patunayan sa inyo na siya yung Diyos noon, siya pa rin yung Diyos kayo. Nagmumultiply siya noon, nagmumultiply pa din siya ngayon. Kahit sa ang aspeto ng buhay natin. Kaya maraming bagay po nitong week din na to na iningatan ng Lord kami sa aksidente. Kaya yun pa lang kayamanan ko na sa amin. Kaya salamat po sa Panginoon sa covering niya. Salamat sa Panginoon sa mga pag-iingat niya sa amin. Even sa buong pamilya ko po, alam niyo. Tapos yun, hindi ako siningil ng mama ko. Kasi na-provide niya na rin yung 200,000 na kailangan niya sa pambayad ng ano niya, ng produkto niya. Kaya, di ba, hindi lang ako, dumadaloy sa pamilya ko, tapos yung kapatid ko may project pa siya. Kaya nga sabi ko, God, thank you so much. Thank you po. Kaya purihin ang Panginoon, nahuli man po ako, alam ko po yung puso ng mensahe na yon na kailangan ko rin magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya salamat po, and purihin po ang Panginoon. Amen, amen. Thank you, Sis Bev. At grabe yun, minsan nga, totoo yan eh. Minsan makikita natin na kung sino pa nga yung mukhang parang hindi tayo kayang tulungan, sila pa yung gagamitin ng Panginoon to help us, to give us or to lend us, katulad nun, imagine that, balo na nga, na-tow na nga yung sasakyan, mag-aano na nga ng sasakyan, tapos magugulat ka na lang, what? Di ba, magsisid pa? Magbibigay pa? Di ba? At sabi nga ng Panginoon doon, yung heart na yan, di ba kanina doon sa ating naging topic, kahit nga daw maliit na baso ng malamig na tubig ang ibigay natin sa kanyang mga disipulo or sa kanyang mga tagapaglingkod, hindi tayo mawawalan ng reward sa Panginoon. Kaya doon pa lang sa simpleng yun, grabe na. Kaya, ayun, patuloy po nating i-spread kung ano po yung ating mga natututunan at patuloy nating i-apply sa ating mga buhay kasi hindi nyo alam na yung mga tao
'Di ba? Hindi naman yan sa kung gaano ka kagaling mag-preach ng gospel. Kasi ang tinitingnan niyan yung panlimang gospel. Yun ay ikaw mismo. Yun ay ikaw mismo. Ano po, the living gospel of the Lord. 'Di ba? Katulad noon na ito kasi yung nakita ko kaya yun din yung ginawa ko. At makikita mo doon yung confirmation na naging pagpapala ako sa kanila. Naging light ako sa kanila. Yun ay confirmation. 'Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. 'Di ba? Sino ba ang una ng taas? 'Di ba? Sige, Ate Fab. Amen tayo. Purihin ng Panginoon. Nakakagalak sa puso kung paano kumilos. Ako po ay magpapatotoo sa pagbibigay. To be honest, God is always in the perfect timing. Kung paano siya magbigay ng blessing sa bawat isa. Naiiyak ako kasi mag-exam yung anak ko. To be honest, mag-exam. Hindi pa kompleto yung ano niya, yung tuition niya. Tapos, nandiyan si Papa na wala na ng gamot. Alam mo yung, Lord, ikaw na bahala. Kasi hindi ko naman kaya to. Hindi ko naman alam na kukunin yung pangangailangan nila But, God is good. Kasi, na-provide yung pangangailangan ng anak ko. Fully paid. Puri ng Panginoon. Nabigyan si Papa ng gamot. Nakapag-check up siya sa first aid niya. And we share. Nakapagbahagi tayo. Nakapagbigay tayo sa trip. Sabi ko, sobrang pagkapala. Kahit walang natira sa akin, but yung happiness na binigay ng Panginoon sa puso ko na makapagbahagi. Walang kisidlan, walang mapupuntahan yung pera. Walang mapupuntahan yung kasayahan ng puso ko. Kasi, ang importante sa akin, to serve our God. Kaya sabi ko, thank you. And I was grateful. Even nung nakaraan sa mission na ikwento ng katubad na test, sabi ko nga, magpapasya walang gamit ng anak ko. Tapos, tatlo sila. And then may utang pa ako. Ang laki-laki ng utang ko na nasa 50,000. God is good. Sabi niya, ibigay mo ganitong halaga sa mag-mission. Tapos mag-love kit ka pa. Tapos mag-type ka pa. Lord, paano ko kukunin yun 700 na lang yung matitira sa akin. Wala pang, hindi, ibigay mo yun. Alam nyo, wala pa yung, hindi ko alam, basta sumahod ako noon, naibigay ko siya. Before ako sumahod, siguro dumating hindi ko unexpected na pera from my bank here kasi nakat ako ng 900 dirhams. Alam niyo, pumasok yun sa sa account ko. Alam mo, sabi ko, Lord, you are so amazing. Kasi, hindi ko kailangan ng problema doon sa pinapabigay mo. Yung pala yung kaparaanan ng Diyos na kailangan mong ipalo kasi unexpected talaga yung ginagawang nag-multiply. Alam mo, naibigay ko po yung para sa mission, naibigay ko po yung site, naibigay ko po yung tawag nito yung sa namin, sa pinagbigyan pa natin. And I was thankful and grateful talaga sa mga nangyayari kasi sometimes sample ko yung anak ko na dengue that time. Wala rin akong pera. Sabi ko, na dengue na yung anak ko. And then, i-type mo, magbigay ka na type. He was always remind me kapag sa-type ng bubo. Ibinigay ko po na po yung wala po akong binayaran sa hospital. Kaya sabi ko, you are so amazing. Kahit